may salamin, isang contact mirror. Sa mukha'y may spray, parang bulong ng takot. Puti ang mukha gamit ang powder ng dilim. Aswang ay nagtutunaw sa alindog niyang lihim. Sa gitna ng tahimik at payapang bayan ng San Isidro, kung saan ang mga puno ng nyog ay nagsisitaasan at ang mga tao ay abala sa kani-kanilang mga buhay, umiiral ang isang sikreto. Ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay tila mga alamat lamang sa karamihan, ngunit ang totoo'y sila'y nagkukubli sa dilim, nag-aabang ng tamang pagkakataon upang manakot at manakit ng mga inosente. Ngunit sa bawat gabi ng panganib, 3 kakaibang babae ang itinadhana upang maging tagapagligtas ng bayan. Si Mira, si Lola Berta, at si Juday. Hindi mo aasahan na sila'y magiging mga bayani, ngunit ang kapalaran nila'y kakaiba tulad ng kanilang mga personalidad. At nagsimula ang lahat isang gabing may mapanganib na pangyayari sa San Isidro. Si Mira, isang batang babae na laging nasa salon, mahilig sa makeup at manicure, pero lingid sa kaalaman ng iba. Siya ay may kapangyarihan makakita ng aswang kapag gumamit ng salamin. Ang hinala ng iba'y artista ang idol niya, ngunit ang idol niya ay si Buffy the Vampire Slayer. Si Lola Berta, isang 70 years old na tindera ng bibingka, pero hindi siya basta-bastang lola. Siya ay may alagang tandang na si Sixto, na siyang nagbibigay ng babala kung may aswang sa paligid. Lihim niyang alam ang iba't ibang orasyon at herbal na panlaban sa mga aswang, bagamat medyo makakalimutin na siya. Si Juday, matapang, prangka at galit sa masamang nilalang, isang dating security guard na nahilig sa martial arts. Pagkatapos ng mahabang binge watch ng mga action movies, kapag may aswang, siya ang unang harap. Armado ang kanyang pamalo at ilang magagamit na bagay na hiniram mula sa tindahan ni Lola Berta. Love, baba mo na ako. Sana all. Walang forever, no? Balot! Balot kayo diyan. Bili na kayo, oh. Balot! Balot. Parang masarap kumain ng balot ngayon. Balot! Balot! ซื้อดอกอะไรดีฉันสัญญาว่านี่จะก็ได้ Balot! Balot! Pili na kayo ng balot! Huh? Nasaan na yun? Ay nako, hindi ito foundation, kundi aswang. Bumalik siya ng mabilis sa kanilang tindahan at agad na tinawagan si Lola Berta. Lola, may aswang! Kailangan na nating kumilos! Sigaw ni Mira sa telepono. Nako, Mira! Sa tanda kong ito, lagi na lang akong inaabala ng mga aswang.
mga aswang na naman. Ano ba yan? Halos gabi-gabi na lang. Sino ang una kong papaluin? Nako, ayan na siya oh! Sigaw niya, sabay turo sa direksyon ng puno. Hindi na nag-aksaya ng oras si Juday. Tumakbo siya patungo sa puno, handang lumaban. Ngunit bago pa siya makasugod, biglang hinampas ng malaking pakpak ng aswang ang lupa, dahilan upang matumba si Juday. Mira, ilabas mo ang pulbos mo. Agad namang nilabas ni Mira ang kanyang paboritong foundation powder na may halong bawang at asin. Isang secret weapon na gawa ni Lola Berta. Napaurong ang aswang, suminghap at lumipad palayo. Takot din pala sa beauty eh. Alam nyo, kailangan na nating seryosohin ito. Kung gusto nating iligtas ang bayan sa mga aswang, kailangan nating mag-training. Training? Akala ko naman may natural tayong talent dito. Nako, hindi sapat ang moisturizer at pamalo lang. Kailangan natin ng diskarte. Tama si Juday. Kailangan nating mag-aral ng mas malalakas na orasyon at mga bagong halamang gamot. Hindi pwedeng puro bibingka lang ang dala ko sa bawat laban. Pumipikit pa ang mga tala, habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng araw. Dahan-dahan bumabalik ang kulay sa paligid na tila naghintay. Ang mga hangin may bagong buhay, pumapatak ang hamog sa damoy gumagabay. Lola, yung mga buto ko. Lola Berta, yung buto ko. Mahal ko pa ang mga buto ko. Tiisin mo lang ang sakit, Mira. Abutin mo yung paa mo. Lola, hindi ko maabot. Hindi ko maabot eh. Ang tigas naman ng katawan mo. Juday, tulungan mo ako, si Lola Berto. Yeah. Juday! Juday, tulungan mo ako. Mababali na yung buto ko. Lola, pag nabali yung buto ko, kukunin ko yung buto mo. Nakita ko po sa bukid. Ang mga kalabaw, nawawala lahat. Nagtaka ang tatlo. Hindi pangkaraniwan ang ganitong pangyayari. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang banta ng mga aswang. Naku, itong batang ito, masyadong issue. Totoo po ang sinasabi ko. Pexman, mamatay man ang kapitbahay nyo? Promise, mamatay ka man natin. Yeah. Look! Tama na yan. Teka, totoo ba yan, iho? Opo, Lola. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang banta ng mga aswang. Kailangan nating magsagawa ng imbestigasyon at siguraduhin nating handa tayo sa susunod na laban. Mula sa nangyaring laban ng unang gabi, tila hindi napapayag ang tatlo
na basta-bastang pabayaan ang mga aswang na maminsala sa kanilang bayan. Seryoso man ang sitwasyon, hindi pa rin maiwasang magkaroon ng katatawanan sa bawat aksyon ng tatlong babaeng tagapagligtas. Nang may balita ng mga nawawalang kalabaw mula sa bata, agad silang kumilos para magsagawa ng imbestigasyon. Anong meron doon? Namimigay yata si Kapitan ng relief goods. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga nawawalang kalabaw sa bukid, habang ang iba'y abala sa pagpapatuloy ng kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Si Kapitan Temyong ay nagugulumihan kung paano maayos ang problema. Sino naman kaya ang kukuha ng mga kalabaw? Hindi niyo pa alam. May misteryong bumabalot sa lugar natin. Misteryo? Oo. Gusto niyo bang malaman kung ano? Ano? Ang sabi, kapag daw nag-umpisang mawala ang mga kalabaw, susunod na mawawala ay ang mga baboy, aso, pusa, at ang panghuli, ang mga tao. Seryoso ba yan? Joke lang. Naku, paano na to? Wala na tayong masasakyan para sa pista. Habang patuloy ang kaguluhan, dumating ang tatlo. Si Mira, nakasuot ng kanyang pink na blouse at oversized sunglasses. Si Juday na nakamaong jacket na tila action star. At si Lola Berta na bitbit ang kanyang basket ng mga halamang gamot. Kap, ano pong balita dito? Eto na nga. Wala na raw ang mga kalabaw nila Pedro, Joel at Siso. Nawala lahat mula kagabi. Kap, baka hindi naman kalabaw lang ang nawawala. Alam nyo, baka may mas malala pa. Baka aswang ang kumuha. Seryoso niyang tinignan ang mga tao habang iniisip kung may bagong blush on siyang magagamit sa susunod na laban. Ay nako, ano ba namang klaseng biro yan, Mira? Huwag kang magbibiro tungkol sa mga aswang. Sabat ng isang ale, pero alam ni Mira na hindi ito biro. Naramdaman niya ang kakaibang presensya sa hangin. Kap, kailangan nating tignan ang bukid. Baka may bakas doon na naiwan ng mga aswang. Pagtungo nila sa bukid, naging tensyonado ang paligid. Ang init ng araw ay tila sumasama sa kakulitan ng kanilang sitwasyon. Habang naglalakad sila sa pilapil ng bukid, biglang narinig ni Mira ang mga tunog na tila kumakalam na tiyan. Lola Berta, gutom ka na ba? Tanong ni Mira habang sinisipat ang likuran ni Lola Berta. Ay, hindi ako yan. Pagsapit nila sa gitna ng bukid, napansin nila ang kakaibang mga bakas sa lupa. Malalalim at tila kalmot ng isang napakalaking nilalang. Naku, halimaw ba to? Dito niya napansin ang anino ng isang bagay na mabilis gumalaw sa gilid ng kanilang mga mata. Ay Diyos ko! Andiyan na siya! Biglang lumitaw mula sa likod ng mga puno ang isang kakaibang nilalang. Isang manananggal. Ito'y hindi basta-bastang aswang, kundi isang nilalang na kayang paghiwalayin ang katawan mula sa kanyang pang-ibabang kalahati. Nagsimulang humahampas ang malalaking pakpak nito habang ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Hala! Ang laki ng pimple! Sigaw ni Mira na halatang hindi impress sa itsura ng kalaban.
Kulot-salot ka naman. Lo, kailangan ko bang itong bato? O may plano kayo? Orasyon! Kailangan ko ng orasyon! Sabay bulong ng mga kataga na medyo nakalimutan na niya. Ano nga ba yun? Tabi-tabi po ay hindi. Mali! Hoy, manananggal, bumaba ka rito at mag-usap tayo ng maayos. Ngunit sa halip na bumaba, biglang naglabas ng malakas na alulong ang manananggal na tila tumatawag ng kasama. Sa gitna ng laban, ang tatlong babae ay napapalibutan ng mga kakaibang nilalang. Hindi lamang manananggal, kundi mga tikbalang at tiktik na lumabas mula sa kagubatan. Ano ba to? Parang lumalaban tayo sa buong zoo. Habang abala si Juday sa pagtutumban ng mga tikbalang, si Mira naman ay nag-i-spray ng kanyang paboritong pabango. Nalihim palang may halong langis ng nyog at bawang para itaboy ang mga tiktik na lumilipad palapit sa kanya. Panis kayo sa pabango ko. Hindi kasi kayo naliligo eh. Naaamoy ko yung mabahong amoy nyo. Kaya ito sa inyo. Pwede na pala tong mga pabango ko para sa mga aswang eh. Biro ni Mira habang sinusubukang huwag maapektuhan ng takot. Bahala na si Batman. Sa tulong ng kanilang mga kakaibang estratehiya mula sa pamalo ni Juday, pabango ni Mira, at asin ni Lola Berta, unti-unting umatras ang mga aswang. Ang manananggal na tila nawalan ng lakas mula sa mga ginamit nilang panlaban ay biglang lumipad palayo, tila maghahanap ng oras upang bumalik ng mas malakas. Naku po, babalik pa yan. Pero next time, may pamalo na akong bakal. Huwag kang mag-alala, Juday. Magbe-blend ako ng mas malakas na pulbos next time. At ako naman, gagawa ng mas malupit na orasyon na hindi ko makakalimutan. Ate Juday, Ate Mira at Lola Berta, may nakita po akong kakaiba. May parang anino ng aswang na nagtatago sa simbahan. Anong aswang ang tatago sa simbahan? Ah, malamang may mas malaking lihim ang mga aswang sa bayan na to. Sabay sabi ni Juday na tila mas magiging seryoso. Kailangan natin tong imbestigahan. Matapos ang kanilang labanan sa bukid at ang babala mula sa batang babae tungkol sa aswang sa simbahan, napagpasyahan ni Mira, Juday at Lola Berta na muling magsagawa ng imbestigasyon. Alam nilang hindi sila pwedeng magpahinga dahil mas malaki ang panganib na kanilang nararamdaman. Nang sumapit ang dapit hapon, tumungo ang tatlo sa lumang simbahan ng San Isidro. Ito'y isang makasaysayang gusali na itinuturing ng mga tao bilang banal na lugar. Hindi mo aakalain na magiging kanlungan ito ng mga aswang. Ngunit sa dami ng kakaibang pangyayari sa bayan, alam nila na wala nang imposible. Habang papalapit sila sa simbahan, nagsimula ng dumilim ang langit at biglang humangin ng malakas.
Narinig ni Lola Berta ang kakaibang tunog ng kalansing ng mga kampana. Naku, hindi maganda to. Si Mira naman ay naka-high heels pa rin kahit hindi bagay sa misyon. Ay tahimik na sumusulyap sa kanyang compact mirror. Ayokong magpahuli sa outfit, pero nakakaramdam ako ng kakaiba, sabi niya. Naisip niya na baka kailangang magpalit ng mas praktikal na sapatos, pero gusto niya ring magmukhang handa kung sakaling may press na magpunta. Ayusin niyo sarili niyo. Nakasuot siya ng kanyang combat boots at bit-bit ang pamalo niyang bagong ayos mula sa tindahan ng bakal ni Mang Piping. Walang nakakatakot dito. Kung may aswang, papaluin ko ng walang alinlangan. Pagpasok nila sa simbahan, tahimik at walang tao sa loob maliban sa mga nagliliparan ng mga kalapati. Ang altar, na dati pinupuntahan ng mga deboto para magdasal, ay tila mas malamig kaysa sa dati. Nagkaroon ng kakaibang presensya na naramdaman ng tatlo. Narinig niyo ba yun? Ang lamig. Parang may masama sa likod ng altar. Nang lumapit sila sa likod ng altar, napansin ni Juday ang isang kahoy na pinto na tila luma na. Ngunit may bakas ng bagong kandado. Sino kayang naglagay ng kandadong ito? Naku, mukhang may tinatago talaga dito. Abre sesame! Lola, baka hindi orasyon yan. Baka kailangan ng susi o... Anong ginagawa niyo rito? Biglang nagpakita ang isang lalaki. Matandang may balbas at suot ang lumang abito ng pari. Padre, may narinig kaming aswang daw dito sa simbahan. Baka po pwedeng magpatulong kami? Matagal na ako nakamasid dito. Alam kong may kakaiba sa paligid. Pero, hindi ko iniisip na mga babae pala magliligtas sa bayan natin. Padre, alam namin kung gaano kalakas ang mga aswang na to. Hindi kami basta-basta. Sino ba kayo? At bakit may pinto sa likod ng altar? Ako, si Padre Martin. May matagal na akong sekreto. Ang pinto na ito ay tumutungo sa isang lumang silid na may lawak ng isang sinaunang aklat. Ang libro ng orasyon na siya nagsisilbing gabay ng mga tao laban sa mga aswang noon pa man. Orasyon? Ayan na ang kailangan ko, sabi niya habang tila nabuhayan ng loob. Padre, pwede bang makita namin ang libro para mas magamit namin ito sa laban? Pero, bababalaan ko kayo. Hindi basta-basta ang librong ito. May lakas ito, pero may mga kondisyon sa paggamit. Kailangan ninyong maunawaan na hindi lahat ng orasyon ay ligtas. Nang buksan ni Padre Martin ang pinto, bumungad sa kanila ang isang makitid at maalikabok na hagdan pababa. Sinundan nila ito at dumating sa isang maliit na silid na puno ng mga lumang libro at mga banal na bagay. Ayun ang libro! Kailangan natin itong gamitin bago bumalik ang mga aswang. Habang abala sila sa pagbasa ng orasyon, biglang umingay ang mga kampana ng simbahan. Mas malakas at mas mabilis. Nararamdaman ka na naman yan! Parating na ang mga aswang! Sigaw ni Mira, sabay tingin sa kanyang salamin. Nakita niyang mula sa puno sa labas, may anino na mabilis na dumadapo. Ang manananggal na nakalaban nila sa bukid. Siya na naman? Hindi pa ba siya nadala sa huling palo ko? Aba, at mukhang may mga kasama pa siya ngayon. Kailangan nating magtulungan.
Huwag kayong magkakamali. Agad silang lumabas ng simbahan at nagsimula ang laban sa labas ng bakuran. Lumipad ang manananggal patungo sa kanila, kasabay ng mga bagong kasamang wakwak at sigbin na tila mas malalakas kaysa sa mga nilalang na una nilang nakalaban. Wala nang atrasan. Sigaw ni Juday, sabay palo ng pamalo sa isang wakwak na mabilis umatake. Habang abala si Juday sa pakikipaglaban, si Mira naman ay gamit ang kanyang compact mirror upang makita ang likod ng bawat sulok. Sinisiguradong walang aswang ang makakalapit nang hindi nila nalalaman. Hoy! May isang sigbin sa kaliwa mo, Juday! Si Lola Berta naman ay tila bagong kabisado ang orasyon mula sa libro. Mali siya, Selim. Alis dyan! Sigaw niya habang nagtatapon ng asin sa paligid at nagtataas ng kamay. Tila naglalabas ng mas malakas na enerhiya mula sa orasyon. Sa bawat bagsak ng asin at pagbigkas ng orasyon, tila humihina ang mga aswang. Ngunit hindi pa rin sapat upang matalo sila ng tuluyan. Biglang nagbago ng diskarte ang manananggal at umatras papunta sa simbahan. Tila nag-iipon ng bagong lakas. Hindi ko hahayaan na makalapit niyan sa libro. Muling bumalik ang manananggal sa loob ng simbahan. Tila alam nito kung gaano kahalaga ang librong kanilang natagpuan. Pag nakuha niya ang libro, baka makuha niya ang lahat ng orasyon laban sa mga aswang. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari yan. Sa loob ng simbahan, nagsimula ang pinakamatinding labanan. Si Mira, gamit ang kanyang pabango, ay sumugod at inispreyan ang mukha ng mga kasamang aswang ng manananggal. Si Lola Berta naman, patuloy sa pag-orasyon upang humina ang lakas ng kalaban. Sa loob ng simbahan, nagpatuloy ang pinakamatinding labanan ng tatlong tagapagligtas laban sa manananggal at kanyang mga kasama. Si Mira, gamit ang kanyang pabango at compact mirror, ay nagmamasid sa bawat kilos ng mga aswang. Si Lola Berta, bagamat medyo nahihirapan sa dami ng orasyon, ay hindi nagpatinag. Ang bawat pagbigkas niya ng dasal ay nagdudulot ng panghihina sa mga nilalang. Ngunit, tila lalo silang nagiging agresibo. Juday! Paluin mo na! Huwag kang mag-alala, Mira. Ako na ang bahala. Tugon ni Juday, habang binibitbit ang kanyang bakal na pamalo at isang malakas na hampas ang ibinigay sa sigbin. Ang dami nilang kasamang halimaw. Ano bang balak ng mga to? Habang abala sina Juday at Mira sa pagpuksa ng mga aswang. Si Lola Berta naman ay biglang nakaramdam ng kakaibang enerhiya sa bawat pagbigkas ng orasyon. Tila may mas malakas na pwersang lumalabas. Ngunit kailangan niyang gamitin ito ng nag-iingat. Nang humina ang mga alalay ng manananggal, siya mismo ang sumugod kay Lola Berta. Tila alam ng halimaw na nasa kanya ang susi upang mapigilan ang buong laban. Lumipad ito pababa. Tangka ang pag-agaw ng libro ng orasyon mula sa kamay ni Lola Berta. Mira! Juday! Kailangan ko ng tulong! Sigaw ni Lola Berta habang nakipagtagisan ng lakas sa manananggal na pilit inaagaw ang libro. Napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang kasalukuyang orasyon upang mapatigil ang malakas na halimaw. Agad namang rumisponde sina Mira at Juday. Si Mira, gamit ang kanyang compact mirror, ay nakaisip ng idea. Hoy, pangit! Sigaw niya sa manananggal, sabay salamin ng kanyang mukha sa nilalang. Nang makita ng manananggal ang sarili, napasigaw ito sa takot. Hindi dahil sa takot na mamatay, kundi dahil sa kanyang itsura. Napasinghal ito at tumigil sa pag-agaw ng libro. Nakakatakot. Ilayo mo sa akin yan.
La, natakot sa sarili niyang muka. Hindi ako yan. Ilayo mo sa akin yan. Ako ba talaga yan? Oo nga. Ang pangit ka pala. Ngayon mo lang nalaman? Juday, ngayon na! Tumakbo si Juday at buong lakas na hinampas ng bakal na pamalo ang manananggal. Isang malakas na tunog ang narinig sa loob ng simbahan, kasabay ng pagliyab ng halimaw na tila nasusunog mula sa loob. Ay, parang sunog na lechon. Nang bumagsak ang manananggal, nagsimulang magdilim ang paligid at unti-unting natunaw ang kanyang katawan. Ang mga natitirang aswang ay biglang nagsitakbuhan palabas ng simbahan. Tila nawalan ng lakas at tapang matapos ang pagkatalo ng kanilang pinuno. Pumasok si Padre Martin sa eksena. Dala ang isang bote ng banal na tubig. Agad niyang binuhusan ang nalalabing abo ng manananggal at sabay sigaw, Mawala ka, halimaw! Hindi ka nababalik sa bayang ito. tahimik na bumalik ang katahimikan sa loob ng simbahan. Nang mapagtanto ng 3 tagapagligtas na tapos na ang laban, napabuntong hininga sila ng sabay. Grabe, akala ko hindi na tayo makakaligtas. Hindi mo ba nararamdaman? Masyado silang malakas ngayon. Iba ito sa mga nakaraang aswang. Kaya nga kailangan natin ang libro. Hindi ko pa ito kabisado ng buo, pero may mga mas malalakas pang kalaban na darating. Sa pagsikat ng araw, muling bumalik sa normal ang buhay sa San Isidro. Ang 3 tagapagligtas ay bumalik sa tindahan ni Lola Berta. Nagawa natin! At least safe na ulit ang San Isidro. Pero hindi tayo dapat makampante. Lagi tayong maging handa dahil baka may mas malalakas pang nilalang ang dumating. Tama ko, Apo. Ngunit habang magkasama tayo alam kong walang makakatalo sa atin. Sana naman next time, hindi halimaw ang kalaban natin. Baka pwede namang beauty contest. Kahit anong hamon ang dumating, kakayanin natin. Ang mga tagapagligtas ay laging handa kahit sa anong anyong dilim. Ngayon, alam nilang ligtas ang kanilang bayan. Salamat sa kanilang tapang at pagkakaisa. Wakas. Matalim ang mata, kahit saan nino ang aswang ay kita. Si Juday ang sundang, matibay ang bisig. Isang hampas lamang, pwersa'y di maatin. Si Lola Berta, ang tunay ng gubat. Ang lihim ng bawang sa aswang ay sumpa. Mira, Juday at Lola Berta, sa bawat gabi sila'y tagapagdala ng tabang, ng lakas, ng di pagsuko. Ang aswang ay takot, di magtataka.